paglilitis ng punong maestrado dito sa Senado. Nakikita po natin ang live video mula dito sa labas ng GSIS complex. Ito po yung daan patungo sa front gate ng GSIS kung saan naroon po ang tanggapan ng Senado. Ilang sandali na lang po ay inaantabayan na natin ang pagdating dito ng punong maestrado para umattend ng kanyang paglilitis dito sa Senado. Nakikita natin na confirmed na on the way at parating na po si Chief Justice Renato Corona to attend the hearing. At kung titignan natin ngayon sa Senate gates, papasok na po ang kanyang convoy. Narito na po ang nakikita natin, Gio, na sakay ng ambulansya, tila sakay ng ambulansya ang punong maestrado. Siya po ay galing mula sa kanyang 48-hour confinement sa intensive care unit ng Medical City sa Pasig City. Kung papansinin natin, napakahigpit ng seguridad ngayon sa Senado na kahit ang mga kotse at ang mga IDs ng miski ng media ay talagang nire-revalidate at lahat ng exits at entries, pati points of contact between the people in the gallery at sa loob ng Senado mismo ay talagang tinitignan natin. Papasok na ngayon ang ambulansya ng Chief Justice sa loob po ng Senate parking na kung titignan natin nung last time na narito siya, ito po ay sinara nung nagpatawag ng lockdown si Senate President Juan Ponce Enrile. Matatandaan natin, Gio, noong panayam natin sa Senate Sergeant at Arms na dito rin nagpark ang punong maestrado. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan. 42nd day na po ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Nag-uulat po kami live mula sa Senado. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Gio Tingson sa pinagsamang lakas ng PTV, IBC, Philippine Information Agency, Radyo ng Bayan at 15 news and cables nationwide. Mapapanood rin po tayo via live streaming sa www.ptv.ph. Narito po kayo ngayon live sa paglilitis si Chief Justice Renato Corona. Kanina bandang alas 11:30 ng umaga ay umalis ang convoy, itong ambulansya na lula ng punong maestrado mula sa Medical City Hospital sa Pasig para tumungo nga dito sa Pasay City sa GSIS Complex kung saan gaganapin ang isa na namang araw ng paglilitis ng punong maestrado. Ito pong video na ito ay courtesy ng GMA News TV. Puntahan naman natin ngayon si Zarina sa labas ng Senado para magbigay ng live updates. Kahit taliwas sa payo ng kanyang mga doktore, kumpirmado na nga dadalo dito sa Senado si Supreme Court Chief Justice Renato Corona para sa pagpapatuloy ng impeachment trial dito sa Senado. At kinumpirma nga naman ito ni Defense Lead Counsel Serafin Cuevas matapos ito'y paliwanag sa punong maestrado na kung maaaring hindi ito makapunta dito sa Senado ay maaaring isipin ng mga senator judges na ang mga hindi kumpleto ang mga impormasyon na ibinibigay nito noong nakaraang Martes. At ito nga nakita natin sa ating likuran na matyagan naghintay ang mga media dito sa aking likuran sa pagdating ng punong maestrado pasado 1:20 ng hapon. Eksakto dumating ang punong maestrado lula ng isang ambulansya na fully equipped at meron sa loob nito ang 2 physician at isang intensivist nito upang tiyakin ang kalagayan ni CJ Corona. Magugunit ang isinugod sa ospital sa Medical City sa Pasig City si CJ Corona matapos itong humarap sa impeachment court dahil sa hypoglycemia. At yan muna ang pinakuling detalye dito sa labas ng Senado. Back to studio with Cathy and Gio. Maraming salamat, Zarina Lusuegro. Nakikita po natin ito po ang video na nakunan kanina lamang bandang alas 11 po ng hapon. Ang video po ng pag-alis ng punong maestrado mula sa Medical City Hospital. So makikita natin sa footage natin ngayon na narito po sa loob ng Senate grounds ang ambulansya ni Chief Justice Renato Corona being awaited by members of the Senate Sergeant at Arms na kung saan talaga naman sa tightness ng security natin ngayon at tila nagkaroon ng replanning at reorganization doon sa security arrangements para rito. At kung papasin natin, Cathy, hindi na pinadala ang doktor ng Senado to validate on the status of the Chief Justice at talaga nag-rely na lang po sila doon sa medical bulletin na lumalabas sa Medical City.
Pero bago yan, Gio, ay pinassign ng waiver itong si Chief Justice Corona at ang kanyang may bahay. Ito yung usually pinapasign ng ospital sa mga pasyente. Ang tawag dito ay HMA or Home Against Medical Advice Form. Ito po yung nagsasabi na naiintindihan ng pasyente ang risk na kanyang ina-undergo sa pag-uwi niya sa ospital dahil hindi pa tapos ang pag-evaluate o ang paggagamot sa kanya. So makikita natin ang daming underlying issues na lumalabas, na kahit na kung makikita natin na iba-iba ang mga usapin at talakayan dito, ay talagang pinili ng Chief Justice na pumunta para mag-testify. At kung papansinin natin ngayon live, nakasara na po ang mga gates ng Senate parking lot. Na talagang inaantabayanan na po yung safety at security ng mga nasa loob at para naman mabawasan ang mga tao na makakapasok sa loob. At sa loob naman, mga kaibigan, nakikita nyo po, ito yung may entrance dito papunta dito sa may lobby ng Senate building kung saan papasok mula sa parking lot. Usually, Gio, ito ang entrance na dinadaanan ng mga senators at ng mga VIPs. Dito rin dumaan ang punong mahistrado nung huli siyang pumunta dito noong Martes bago nga naganap itong kanyang hypoglycemic attack at isinugod siya sa ospital. At tila ngayon, full force din ang defense maliban kay spokesperson Karen Jimeno, who is also confined due siguro napagod na rin siya dito sa trial at talaga naman based on her or information this morning, masama po talaga ang kanyang pakiramdam. So kahit na full force ang depensa, naka-monitor si Attorney Karen Jimeno raw from the hospital. Nakikita natin na hanggang sa ngayon po ay hindi pa bumababa ang Chief Justice mula sa kanyang sinasakyang ambulansya para umpisahan nga itong huling araw ng trial ng depensa. Inaasahan natin, Gio, gaya nga ng sabi ni Senate President Juan Ponce Enrile, na ngayon ang huling araw ng pagpipresenta ng depensa ng kanilang mga ebidensya. Matapos ito sa Lunes ay magkakaroon na ng oral arguments at Lunes or Martes at the latest ay magbibigay na ng kanilang judgment itong mga senator judges. Natila, kasi nakikita natin na talagang nais tapusin ng Senado ang Senate impeachment na ito by the end of May at talagang they're adhering to this and strictly during the last meeting. Klaro kay Senate President Juan Ponce Enrile na this will happen, this is our timetable and whether you like it or not, ito ang ebidensya na natatapat at ito ang aming pagpipilian ng paglilitisan. Ito po nakikita natin ang live feed mula naman sa loob ng Senate Session Hall. Sa ngayon po ay halos puno na ang gallery at inaasahan natin na marami pa rin ang mga manonood ngayon, gayong hindi naman katulad ng Tuesday na standing room na. Dito nakikita po natin ang mga miyembro ng Basaklan. Matatandaan natin na noong Wednesday ay nagsagawa sila ng isang press briefing at sinasabi nila na umaasa rin sila na matatapos na ang hidwaan naman sa kanilang pamilya. So makikita natin na unti-unti pa lang din ang pagpayag ng Senate Sergeant at Arms sa pagpasok ng mga tao sa loob ng Senate grounds. Bagamat marami nang nagpa-reserve, sold out ang mga tickets para sa araw na ito, marami talagang nag-aantabay ukol dito sa mga gaganap na direct at cross-examination ni Chief Justice Renato Corona o kaya pagtingin lang at pagsabi daw niya ayon sa kanyang spokesperson sa defense na he is not walking away, he is not running from the Senate. He wants to testify and he wants the truth to come out. Sigurado tayo, Gio, na tatanungin ng mga senator judges ang dahilan ng kanyang paglabas ng walang pahintulot mula sa Senado, mula doon sa loob ng Senate Session Hall. Dito matatandaan natin nagtapos itong araw na day 40 nitong paglilitis. Nakakuha tayo ng impormasyon ngayon na dapat didiretso ayon sa plano si Chief Justice sa clinic ng Senate grounds. Subalit hanggang ngayon hindi pa yata siya bumababa at baka pinipili na lang niyang manatili muna sa ambulansya hanggat magsimula or mapatawag muli siya ng mga senator judges. 30 minuto na lang po ay mag-uumpisa na naman ang panibagong araw ng paglilitis ng punong mahistrado. Ilang araw na lang po ang nalalabi at malalaman na ang magiging desisyon. Nakikita po natin na tila bumababa na po mula sa kanyang ambulansya ang punong mahistrado. Siya po ay surrounded by, nakikita po natin itong mga nakabarong na ito. Ang ilan dito ay kanyang security, ngunit marami rin ang security naman ng Senate. Ito po ang kanyang may bahay na si Mrs. Cristina Corona. Matatandaan po natin na noong day 40
noong Tuesday po ay kasama po siya nung lumabas mula sa Senate Session Hall. Itong si Chief Justice, nandito rin si Supreme Court spokesperson Maidas Marquez. Siya rin ang nagsasabi nung una kung ano yung medical condition ng punong mahistrado nung siya ay confined sa ICU. Kung papansin din natin, Cathy, marami yung nagtaka sa pagpasok ni Chief Justice Renato Corona pag-confine sa Medical City dahil parang some people were trying to connect the dots that ang son-in-law ng chairman of the board ng Medical City, si spokesperson Maidas Marquez, kaya naman daw talagang madali yung pagka-admit at pati naman din ng son-in-law ng mismong Chief Justice ay nagka-conduct ng kanyang clinics at ng mga ibang mga gawain bilang doktor sa mismong Medical City. Bilang precautionary measure, Gio, kanina nga mga kaibigan ay pinakita natin yung video naman live mula dito sa labas ng Senado at nakita po natin na sinara na itong entrance ng parking, hindi katulad noon na nung lumabas lang ang punong mahistrado tsaka lang po isinara ng mga security dito itong lahat ng entry and exit points. Ito po ang video naman mula dito sa second floor. Yan po ang hagdanan kung saan naroon sa tabi ang elevator. Tila hindi katulad noon dati ay hindi umakyat sa hagdan ang punong mahistrado. Ngayon po ay tila sumakay po siya ng elevator. Dito po siya expected lumabas at inaasahan po na papasok siya dito sa entrance na dinadaanan po ng lahat. At kung papansinin natin, hindi na naka-wheelchair ang Chief Justice and he's really accompanied by his wife at medyo nakaakay nga lang pero tila naglalakad at diretso naman po with the sense of mukhang handang-handa at ready na siyang bumalik para harapin ang Senate Impeachment Court. At inaantabayan na natin ang pagsisimula ng panibagong araw. Ngayon po, gaya ng aking nasabi kanina, ine-expect po o inaasahan po natin na huling araw na po ng depensa na magpepresenta sa kanilang ebidensya. Ngayon din po ay nakatakdang ituloy ang direct examination ng depensa sa kanilang kliyente. Matapos nito ay magkakaroon malamang ng cross-examination ng punong mahistrado. Pero kaka-receive din natin ng notice na as of 1:30 ayon kay Attorney Ramon Esguerra that the defense will not conduct a redirect and possibly a cross-examination na raw kung gano'n ang mangyayari as a strategy. Pero we have to wait and see kung ano ba talaga ang magiging pakay. At syempre mamaya baka ang mismong head ng defense ay mag-call ng isang bagay, isang strategiya based on the circumstances at kung ano man din ang sabihin ng mga senator judges at especially sa mga motion na ilalabas ng prosecution ngayong araw. At ngayon po ay namamahinga sa kanyang holding room dito pa rin sa second floor katabi ng Senate Session Hall ang punong mahistrado kung saan maya-maya ay tatawagin na nga siya muli sa witness stand. Ito po nakikita natin ay mga miyembro ng pamilya Basa. Sila po ay nagsalita noong huli at tinanong sila ng ilang mga miyembro ng media kung ninanais ba nilang makitang ma-convict ang punong mahistrado. Ngunit sinabi po nila wala po silang ninanais. It is up to the Senate. Ngunit ang ninanais lang po nila ay sana matapos na rin itong prosesong ito. At kung nakita natin kanina na si dating Special Prosecutor Dennis Villa Ignacio na I think tumutulong din ngayon sa kaso ng prosecution. Kung papansin natin, ito na yata yung same wheelchair na ginamit kay Chief Justice the last time around, na dinadala siguro para at least to assist him. Bagamat nakapaglakad naman siya, nakasakay siyang elevator by himself. Siguro naninigurado na lang din ang Senate ngayon for whatever circumstances may happen, Ang sabi nga ng biruan nga sa labas kanina, sabi na may nakaabang na daw na 3 cans of Coca-Cola just in case mangailangan ang Chief Justice vis-a-vis compared to the water na talagang binibilang sa kanya from the last time. Sa isang panayam din ng kanyang mga doktor ay sinabi ng mga ito na matapos itong pag-attend niya ng hearing ngayon ay inaasahan na babalik muli siya sa Medical City para sa ilan pang pagsusuri. Samantala nagkaroon po ng pagkakataon ng PTV na makapanayam ang isa sa mga abogado ni Chief Justice Corona, si Attorney Ramon Esguerra. Panoorin po natin. Well, I've heard about it. I have not confirmed it. I was there lunch yesterday, and towards lunch, there is no conditional waiver that I heard from the Chief Justice. But apparently there was another group from the panel, the defense panel, who went there and who was able to talk to him. And
That's what I want to confirm. That's why I'm early, whether or not that is true. Well, if it's an unconditional waiver, then what is the meaning of that? The truth shall set you free. I think so. There will no longer any obstacle anymore on this particular issue about these bank deposits. That's fine for all of us, for the Senate, for us, and for the prosecution. Yes. Up to them what to do with it. That means I will no longer be seeing you after Tuesday. You'll miss us, sir. I know. I will miss you all. Pero wala pa po sinasabi sa CJ Corona na magsasign po siya ng unconditional waiver sa mga bangka. No. I already told you. I was not there when this advice was given. If at all it was given, I'm here early to actually confirm with those who met with him late yesterday whether or not that is true. At sa punto pong ito ay kasama natin ang isa sa mga tagapagsalita ng defense team, Attorney Rico Quicho. Magandang hapon po. Good afternoon po sa inyo. Kamusta po kayo? At syempre, si Attorney Joey Bernabe para ipaliwanag sa atin itong mga legal terms at legal processes na pinagdaraanan po natin dito sa paglilitis. Attorney Quicho, kamusta na po ang lagay ng punong mahistrado? Patuloy po ang aming pagdarasal na bumuti po ang kalagayan ni Chief Justice Corona. Kami po ay masaya at nakita po namin na siya po ay nandito na sa ating sa Senado po. Hindi ko lang po alam kung dito ko kami nakikita ngayon. Pagkatapos po nito ay pupuntahan ko siya para malaman din po ang talagang sitwasyon po niya ngayon. Ngunit sa aming pong pag-uusap kagabi, alam na po namin yung plano, alam na po yung mga issues na kinakailangan harapin. At lagi ko nga po sinasabi, moment of truth po ito. No? Sapagkat yung Tuesday ho, hindi po namin natapos sa kagustuhan ho namin yung paglilitis. Sa kadahilanan naman ho na ayoko na sigurong pag-usapan sapagkat kitang-kita naman ho na talagang nakaratay ho sa banig ng karamdaman ng aming kliyente ng mga dalawang araw na ho. No? So hopefully ngayon po sa pagbalik po ni Chief Justice, ma-execute po namin yung aming plano and lagi nga po na sinasabi po, we're going for the win. Sir, totoo po ba na wala na yung kondisyon ng pag-sign ng 188 plus Senator Drilon doon sa waiver na inilabas ni Chief Justice? Alam ko yung sagot. Pero sa paggalang na rin po kay Chief Justice Corona, hayaan ko po siya na kumausap sa taong bayan, kausapin po ang mga senator judges. Anyway, ilang minuto na lang. Kasama rin natin, Attorney Joey Bernabe. Ito isang tweet question mula sa isang tagapanood. Pinadala po niya to sa PTV account sa Twitter. Si Philip Tanco, ang tanong niya, are CJ's lawyers liable if they continue to represent him even when he acts irrationally? Cuevas said, sabi po ito ng ating tagapanood, that CJ wasn't mentally fit. Una po, liable po ba ang mga abogado ng punong mahistrado sa kung ano man ang gawin niyang violation of any rules dito po sa paglilitis? Unang-una, doon sa ating nakita na nangyari nung Martes, mukha namang yung actuations ni Chief Justice Corona, kung mapapansin natin ay parang hindi alam, halimbawa ni Justice Cuevas, kung ano yung pakay ni Chief Justice nung siya ay lumabas ng kwarto ng Senado. Pangalawa, maski dun sa actuations or kilos ng mga ibang abogado, parang hindi rin naman nila alam. So, mahirap na isaling sa ang kasalanan, kung meron mang kasalanan dun sa mga abogado na humaharap on behalf of Chief Justice Corona. Pangalawa na dito, sa aking palagay, hindi na ganun siguro kaimportante yung kung ano man ang nangyari nung Martes, kung nag-walkout man si Chief Justice, kung meron man siyang gustong ipahiwatig sa kanyang paglabas, or kung meron man siyang nararamdaman talaga. Ang importante sa aking palagay ay maituloy ang paglilitis at maituloy ang pag-cross-examine ng defense, ng prosecution, kung meron man silang gustong itanong, or ng senator judges kay Chief Justice sa panahon na ito. Ang katanungan ay nasa husto bang kalagayan ng ating Chief Justice para sumagot ng mga katanungan. Attorney Quicho, in this sense, ba totoo yung mga pinagsasabi ni Senator Judge Drilon na tila nakakaguna daw internally sa defense? Ayoko magkomento dyan. Mapapasama lang ho ako. Hindi ho yata pwedeng sabihin yung nararamdaman ko sa komentaryo ko dyan. Sapagkat alam niyo po, patuloy naman ho kami talaga dinidistract. Hayaan ho nila kaming malayang makapagtrabaho.
magampanan ng aming tungkulin para sa aming kliyente. Yung mga ganyang chismis, ayoko na mag-komento. Pero solido pa po ang defense team. Wala naman ho kaming rason para magwatak-watak. Ang sabi nga ho po namin kagabi, sama-sama tayo na nag-umpisa, sama-sama natin itong tatapusin. Ganun po. Balikan ko lang po yung issue ng waiver. So, ang sabi po nga, kailangan umappear dito ang punong mahistrado dahil hinahanap po ng mga senator judges yung waiver na kanyang pinirmahan. Ngayon po ba niya ito isusumite? Una hindi ko ho alam kung accurate ho na talagang pinababalik siya para dun sa waiver. I think pinababalik po siya para mapagpatuloy yung pagtatanong kung meron man ang prosecution at yung interpolation ng mga senator judges. But his presence here is not particularly for the waiver. Now, whatever he wishes to do, insofar as the waiver is concerned, personal act po niya yan. Hintayin po natin kung ano po ang gagawin niya. Ngunit kami po naniniwala na ito na po ang pagkakataon. Sa harap po ng sambayanan at sa harap po ng mga senator judges, kailangan po natin tutukan. Pero kamusta po ang kalagayan ni Chief Justice sa ngayon? Ako po'y nananalangin na sana'y mas malakas po siya ngayon kaysa sa kagabi. No? Sapagkat kagabi, pag nagkukwentuhan ho kami ng ganito,